Po ninyo ang susunod nating panauhin, maya-maya lamang po si Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation. Dahil hihingi tayo ng update dahil nga yung EDSA rehabilitation ay nakatakda ng simulan bago ang Semana Santa. So that's naurong nga, 'di ba? Dapat March. Oo, dapat March pa. So that's next coming days. Ano ba yung inaasahan natin? Tsaka yung di umano'y pagbabalik ng tanimbala sa mga paliparan dahil nagsagawa na ng investigasyon ng Office of Transportation. Ano bang Security update doon? Ang binabanggit ni Secretary Vince Dizon, walang dahil nga kumakalat na naman sa Facebook yung iba-ibang impormasyon. Ang binabanggit, walang bumalik na tanimbala scheme sa mga paliparan. Dahil nga, this March lang Tuesday, 3 insidente na magkakahiwalay. Yung may bag na nakuwanan ng bala sa loob. So, 3 incidents na. March pa lang yun. Oo. Kaya anong ibig sabihin nun? Kaya may mga kumakalat nga sa social media na di umano'y meron na naman dahil nga yung tanimbala nangyari talaga. Binabanggit naman niya ng DOTR, aminado naman sila na may ganun talaga, but ngayon, meron na ngang mga naalis sa pwesto, di ba? Dahil doon? Oo, meron. Meron nga naalis. So, speaking of, dahil nandyan na pala sa linya natin, si Transportation Secretary Vince Dizon. Secretary, good morning. Christian and Tuesday po. Good morning, Secretary Vince. Good morning, Tuesday. Good morning, Christian. Ayan. Magandang umaga po. Good morning po. Mula nung naupo si Secretary, ngayon lang ulit kami nagkausap ng ganito sa interviewhan. Oo, Tuesday. Matagal na natin hindi nagkita at saka nagkausap. Kaya nga. Okay naman, sir. Ito, yung napansin namin, sabi nga ni Christian kanina, unahin na siguro natin itong tanimbala, para ano. Ano bang naging resulta kung meron na? Nung insidente nung tanimbala na di umano, bumalik na naman dahil as of this March, sabi ni Christian kanina, may 3 incidents na naitala na naman dyan sa airport. Unang-una, gusto ko lang i-correct Tuesday. Yung 3 incidente yung sinasabi ni Gan ng tanimbala, na imbestigahan natin ng mabuti. In fact, pinakita natin yung mga video mismo nung 3 insidente. At nakita natin na nadala talaga nung mga kababayan natin for kung anumang rason, yung mga bagang to, halimbawa, yung kay Lola Nelly na nakita sa x-ray sa Clark, hindi ko lang maintindihan at hindi ko alam kung bakit, pero may nagpadala sa kanya ng gata ng bagoong. Nandun yung at bala. At doon talaga sa loob ng gata ng bagoong, yung isang bala, So, ang pakiusap ko lang talaga sa mga kababayan natin, mag-iingat tayo ng mabuti. Halimbawa yon, nakakaawa si Lola Nelly kasi pinadala lang sa kanya, inamin niya na meron nang nagpadala sa kanya. Nung papunta siya ng Taipei, nung gata ng bagoong, tapos may bala sa loob. So, ang pakiusap ko lang sa kapanawagan natin sa mga kababayan natin, mag-iingat. Yung isa naman, na papuntang Singapore, naamin niya na nakalimutan din niya na nag-firing range siya, meron siyang naiwang mga 4 na bala doon sa kanyang bag. So, mag-iingat lang po tayo, Pero ang ginagawa naman natin sa ang instruction ko na sa ating mga kawani ng OTS sa airport. Kapag merong nakikita halimbawa na anting-anting o amulet na bala, minsan dinadala ng mga kababayan natin, ikumpiska na lang. Kumpiskahin na lang. At wag na nga masyadong bigyan ng aberya pa yung mga kababayan natin. And i-remind na lang sila. Yun, para hindi masyado namang abala, Secretary? Oo. Kagaya naman ni Lola Nelly, at saka nung isa pang kababayan natin, nung nakita naman, pinasakay naman sila at pinadaan. Pero syempre, kailangan kumpiskahin natin yung mga nakikitang yon sa x-ray kasi alam mo, mas magkakaproblema yung mga kababayan natin kapag nasabat sila o nahuli sila sa ibang bansa. Minsan doon, hindi lang sila maki-question, baka maparusahan pa sila, kamukha sa Singapore, sa Taiwan. Napaka-stricto po dyan, baka makulong pa po sila dahil dyan. Mahirap doon. Secretary, may binabanggit kayo during the press conference, walang intervention or hindi hinahawakan ng mga OTS, yung mga bagahe ng ating mga kababayan? Hindi po. Kitang-kita po natin sa video, Very strict ang protocol, lalo na ngayon na si General Atobisnar na ang nandyan, na
talaga namang napaka ganda ng kanyang record sa Philippine National Police. Yes. Very, very strict po talaga tayo. No, hindi hinahawakan ng ating mga airport personnel yung mga bag ng mga kababayan natin. Pagkadaan sa X-ray, pag merong nakita, ipapatawag po yung pasahero, ipapakita na hindi pa nila binubuksan at bubuksan lang to sa harap nila. Yun. So, very strict talaga tayo, no? So, imposible kaya talaga. Kaya minsan talaga, merong mga kababayan natin na siguro nakakaligtaan o nakakalimutan o minsan, alam mo naman, may mga paniniwala din yung iba nating mga kababayan, no? Na respeto naman natin. Pero pagdating po sa airport, sana iwasan na natin magdala ng ganito. Para hindi na rin sila maabala. Para hindi na rin sila maabala. So, ang sinasabi po ni Secretary Dizon, mga kapuso, bago kayo bumiyahe, siguraduhin ninyo na yung mga bag nyo, maleta, taktakin nyo muna. Tsaka ikaw ang naganda. Oo. Alisin nyo lahat ng laman. Linisan muna ninyo na siguradong walang laman na iba at kayo mismo ang nag-iempake. Opo. Tsaka mag-iingat din po, alam nyo naman, tayong mga Pilipino, hindi ba po? Ano na natin yan kinagawian na natin na may magpapadagang kaibigan, may magpapadagang mga kapamilya, pero mag-iingat tayo. Siguraduhin natin na talagang maayos at walang problema yung mga pinapadala sa atin. Secretary, last two questions regarding that topic. So categorically walang tanimbala ngayon at saka hindi kaya ito Secretary sinasadya para magkaroon ulit ng issue o usap-usapan at kontrobersya? Ayaw naman nating isipin yon, Christian Tuesday. Mahirap naman yun doon sa mismong Ayaw victim, naman nating di ba? isipin yun. Pero kung meron mang ganon, kung meron mang ganong mga intensyon, sana naman wag namang gagawin ng mga kababayan natin yon. Kasi hindi lang naman ang gobyerno ang nasisira, kundi yung reputasyon ng bansa natin. At saka sila rin mismo, Secretary, kung sino yung sangkot doon, bakit ikaw naman ilalagay yung sarili ko? Halimbawa, na mahasel ako, di ba, sa biyahe ko. Tama po. Pero nga, minsan nga kamukha ni Lola Mary, nakakaawa po siya, no, na-delay pa siya, pero sinabi naman niya na pinadala lang sa kanya yung lata ng bagoong na meron palang baga sa loob, no? So, hindi na ho tayo mag-speculate kung bakit nagkaganon. Ang sinasabi na lang po natin, dapat po mag-ingat at makakaasa po mga kababayan natin na ginagawa po ang lahat ng ating mga opisyales sa airport at sa mga seaport, lalo na ngayon, Christian Tuesday, papagapit mahal na araw, babiyahe ang mga kababayan at maraming nananawagan po tayo ulit. Mag-iingat po tayo at pag nasa airport po tayo, talagang dapat nakabantay tayo lagi sa ating mga bagahe. No, may responsibilidad din po tayo na siguraduhin na na yung mga inimpake natin, walang prohibited na mga gamit at yung mga ipinapadala sa atin, wala ding prohibited na mga bagay-bagay. Secretary, nabanggit nyo na yung mahal na araw. Before the Semana Santa, ang binabanggit susumula na yung rehabilitasyon nitong EDSA. Kumusta, Secretary, yung preparasyon natin para sa EDSA rehab? Opo, sa kasalukuyan po talagang nagpe-prepare na po ang DPWH, ang MMDA, ang DOTR at pati po ang mga LGU natin. Nung nakaraang linggo po, binrief natin ang mga LGUs natin sa Metro Manila at tumingi tayo ng kanilang mga komento. Alam ko po ang magbibigay na sila ng mga komento at input nila ngayong Lunes, bukas. After po nun, magpa-finalize na po tayo ng plano at isa sa publiko na natin ang plano natin. Yun. So, yung syempre kasama doon yung mga measures para hindi naman ganun. Schemes. Traffic scheme. Hindi maabala yung mga motorista. Kasama naman yun syempre sa mga preparations. Syempre po. Alam niyo po, ito pong gagawin natin sa EDSA. Hindi po ito ginawa in the last 45, almost 50 years. So, ang sabi po ng Pangulo natin na kailangan talaga overhaul na ang EDSA. Hindi lang yung kinagawian natin na reblocking, tapos patsi-patsi ang gawa. Ito talaga buong po na. Pero syempre, may kaakibat na konting paghihirap ito kasi talagang magta-traffic po talaga sa EDSA. Pero ang maganda naman po, pinipilit nating gawa ng paraan na mababawasan natin kahit papano ang magiging traffic sa EDSA.
sa tulong ng ating mga LGU, sa tulong ng iba't ibang ahensya. So, i-announce po namin lahat ito. No? Mukhang maganda naman po ang mga plano, pero bago po kasi kami mag-anunsyo, kailangan plansado na. Kaya konting pasensya na lang po at sa mga ilang araw siguro, makakapag-presenta na po kami ng plano para dito. At yung plano na yan, Secretary Vince, ay ipipresenta nyo muna kay Presidente o naibigay na sa kanya yung plano na yan? Meron na pong naipresenta pero may mga katanungan pa po kasi siya. May pinaplansya pa po kami at syempre kailangan po yung ating mga LGU makonsulta din. Pero Secretary, sila din po ang katulong natin dyan. One thing is for sure, hindi isasara yung EDSA bus carousel, Hindi po. Kasi alam nyo, napakalaking bagay po ng ating EDSA busway. No? Yes. Halos 200,000 pong mga kababayan natin ang gumagamit ng araw-araw. So, hindi po natin pwedeng isara yan. So, gagawin po natin ng paraan. Ipapakita din po natin yan Christian Tuesday. No? Kung ano ang mangyayari. At saka, pero pagkatapos po itong lahat ng ito, makakaasa po mga kababayan natin na talagang giginhawa po ang biyahe sa EDSA. Pagkatapos po ito. Nasabi nyo nga pala yan, Secretary, mga gaano ba katagal? Yung timeline. Yung timeline, yung rehabilitation ng buong EDSA ang timeline po kasi. Ang gagawin po kasi, lane by lane ang gagawin. Para naman hindi grabe ang aberya. Mga baka aabutin po ito ng 1.5 taon. 1.5. Total. Okay. Total po yan. Secretary, what about pondo? Sapat naman ba yung pondo natin para dito? Sapat naman po. Na-budgetan na po ng DPWH yan dahil nga po pinag-utos ng ating Pangulo yan na it's about time na talagang ayusin na natin ang EDSA para guminahawa ang biyahe ng mga kababayan natin. Mayroon akong pahabol galing sa texter natin, Secretary Dizon, sir. Opo. Pakitanong kay Secretary po kung kailan daw po ba matatapos yung LRT1, MRT3 Common Station? Ayan po, napakagandang tanong po niyan. Yung Common Station po, nakita niyo naman po, nung ako'y bumisita dyan, mga ilang linggong nakalipas, talagang natenga ng matagal na. Kaya po ngayon, tineterminate lang po natin yung existing na kontrata para po mapatuloy na natin at matapos na natin yan. Siguro po, basta hindi po matatapos ang termino ng ating Pangulong Marcos. Matatapos po finally ang Common Station. At ang kagandahan po niya, pag natapos po ang Common Station, hindi na po mahihirapan ng mga kababayan natin kasi doon na po sila lilipat. Hindi na po sila kailangan bumaba sa FPJ, sa Roosevelt. Tapos magta-taxi o mag-jeep o magta-tricycle para lang pumunta ng Trinoma. Yan. Ang tawag nga nila dyan dati, Secretary, na cover ko pa yan, panahon ng dating Arroyo Administration. Loop. Natagal na po niyan. Parang loop ang tawag nila kasi loop nga, ibig sabihin from one train station to another, iikot ka na lang dun sa taas mismo. Hindi mo kailangan bumaba pa. Pero gaya po nung nakikita natin sa ibang bansa, Tuesday, Christian, napakadali. Pero para magbenepisyo mga kababayan natin, kailangan matapos muna natin. Ang problema, halos 15 taon na to Pero Secretary, what's the reason behind that? Bakit daw nagkaroon ng pagkatenga ng log? Parang alam ko yung reason. Maraming rason, Christian Tuesday. Pero siguro, ang pinakamaganda dito, itabi na muna natin yun, tapusin na lang natin. Ganun na lang po muna siguro tayo. Secretary, may nagtatanong din dahil binanggit na nga ni Tuesday yung Common Station, yung MRT7 daw, delayed din ang pagsisimula ng operasyon. Opo, pero nadigay po din yan dahil nga po may mga problema sa right of way. Pero ang kagandahan po dahil na rin po sa mga intervention ng ating private partner, ang San Miguel Corporation. Kampante po tayo, at kampante po ang San Miguel. Napatatapos na po ito bago din matapos ang termino ng ating Pangulong Marcos. So, ang kagandahan po niyan, MRT7 hanggang Novaliches, lampas pa hanggang San Jose del Monte. Ang LRT1, aabot po yan ng Cavite. Ang MRT3, existing na po yan. Pagka po natapos ito lahat-lahat, kasama ng Common Station, napakalaking ginawa po. So, kailangan nga po talaga
finally matapos na po itong lahat ng mga proyektong. Yan. Napakaraming tututukan na Secretary. Kaya nga. O ito Opo. pahabol Opo. pa, Secretary, patanong po ng TV Desk namin, ano? I'm sure, alam nyo na yung balita na lumindol ng malakas dyan sa Myanmar at Thailand. Dito ba sa atin sa Pilipinas, kumbaga mayroon ba kayong preemptive action para magsagawa ba nung inspection naman doon sa mga vital installations ng DOTR tulad ng yan, MRT, LRT, airports? Opo, in fact, nung binrating po ako ng mga tren natin, no, nag-install na po dyan ng mga seismic monitor. No? Yung ibig sabihin, magagaman natin kung gaano kalakas ang isang lindol para po magagaman natin kung tayo kailangan mag-evacuate o hindi pa. No? Pero kasama din po dyan, kailangan talaga regular na ini-inspect po natin yan. So, yan din po ang ginagawa namin ng DPWH ni Secretary Manny Bonoan. At yung mga iba pang mga installations, yung iba nating mga infrastruktura, kailangan na rin talagang mabilisang i-retrofit. Yung kailangan palakasin po natin. No, kasi yung iba dyan, luma na rin at matagal na. So, does it mean na, Secretary, pinatitignan na rin natin yung mga paliparan, mga tren? Yes. Tuloy-tuloy po yan. No? Tuloy-tuloy po ang lalo na po yung medyo kalumaan na. Iyon na nga. Yun ang importante doon. Alright. Opo, kasi hindi po natin magagaman kung mangyayari at kung kailan. Kung kailan. Tama. O yan. With that, Secretary Vince Dizon, sir, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at sa susunod po ulit, sir, huwag kayo madadala, ha? Opo, Tuesday. Thank you so much. Nice to talk to you again. Yes po. Christian, maraming salamat. Blessed Sunday po. Thank you po. God bless po. God bless po. Mga kapuso, nakausap po natin sa Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Babalik po kami alas... Hilingan, walang pinoprotektahan.